Nagsisimula ang pelikula kay Lowak na kumonekta kay Eywa, ang Diyos ng kalikasan ng Pandora. Matapos kumonekta, nakasama ni Lowak ang yumaong kapatid na si Neteyam sa tila isang pangitain o panaginip. Masaya silang nagtatagisan at lumilipad sakay ng Ikren sa Hallelujah Mountain. Paglapag nila ay tinanong ni Neteyam si Lowak kung paano siya namatay. Ikinwento ni Lowak ang buong pangyayari, inamin na siya ay nabaril at sinisisi ni Lowak ang sarili. Tiniyak naman ni Neteyam sa kanya na wala siyang kasalanan at niyakap ang kapatid. Nagising si Lowak na puno ng guilt dahil sa pagkamatay ni Neteyam. Samantala sa dalampasigan, magkasamang nakaupo sina Kiri at Spider. Nais din ni Spider na makakonekta kay Eywa ngunit dahil siya ay isang tao, hindi niya magagawa ito dahil wala siyang kuro, isang parang buntot na may mga hibla sa dulo na ginagamit ng mga Na'vi para kumonekta sa ibang nilalang o sa kalikasan, kabilang na si Eywa. Sa kabilang banda, patuloy na nagluluksa si Neytiri sa yumaong anak na si Neteyam, habang si Jake ay tahimik lang at inaabala ang sarili sa trabaho upang maiwasan ang kanyang malungkot na iniisip. Nangolekta siya ng mga baril mula sa lumubog na barko ng RDA kasama si Lowak at mga anak ni Tonawari. Pagbalik nila na may dalang mga baril at bala, nagulat ang mga Mitkayina. Ipinagbawal ni Tonawari ang mga metal na sandatang ito at sinabi kay Jake na hindi ito ang paraan ng kanilang tribo. Iginiit din ni Ronald, asawa ni Tonawari na ang dakilang ina na si Eywa lang ang dapat nilang asahan at hindi ang mga makinang ito. Ngunit ipinaliwanag ni Jake na balang araw ay maaaring bumalik ang mga Sky People o mga tao dala ang mas pinalakas na puwersa, at mahihirapan silang lumaban gamit lang ang sibat at pana kaya kailangan nila ang mga armas na ito. Sa ibang lugar, patuloy na hinahanap ni Courage at ng kanyang grupo ang bagong lungga na pinagtataguan ni Jake at ng kanyang pamilya. Humingi siya kay Commander Ardmore ng isang barko na magagamit, ngunit tumanggi ito at sinabing pinabayaan niyang mawasak ang huling barko na ipinagkatiwala sa kanya. Kinabukasan, sinabi ni Jake kay Neytiri na sa Malaon ay maaaring mapasabak silang muli sa digmaan laban sa mga tao. Kaya gumawa siya ng espesyal na palaso para kay Neytiri. Ngunit tumanggi si Neytiri na tanggapin ang palaso. Naglabas ng sama ng loob si Jake at sinabing naiirita na siya kay Neytiri sa palaging pagdarasal nito kay Eywa araw-araw, pero wala ding nangyayari at wala nang magbabago. Iginiit niya na kailangan niyang maging matapang at mag-move on sa pagkawala ng anak nilang si Neteyam at ituon ang pansin sa kanilang mga anak. Ngunit tugon ni Neytiri na hindi nito alam ang nararamdaman niya. Bukod sa nawalan siya ng panganay na anak, hindi na rin niya kasama ang sariling tribo. Ngayon, ang natitira na lang sa kanya ay ang kanyang debosyon sa dakilang inang si Eywa. Naniniwala siyang magbibigay ang dakilang ina ng kailangan niya. Humingi ng tawad si Jake at niyakap siya. Nagpalipas ng oras sina Spider, Lowak, at ang mga anak ni Tonawari kasama ang payakan. Habang natutulog sila, naubusan ng oxygen ang mask ni Spider. Naghanap ang lahat ng bagong oxygen mask para kay Spider pero ang tanging hindi kumilos ay si Neytiri dahil wala siyang pakialam kay Spider. Sa huli ay nailigtas nila si Spider at napansin ni Jake ang kilos na iyon ng kanyang asawa. Dumating ang mga Wind Traders sa nayon. Pumunta silang lahat upang makita ang malalaking lumilipad na sasakyang may dalang supply para sa Mitkayina. Hiningi ni Jake sa pinuno ng Wind Clan ang isang maliit na pabor. Gusto niyang isama nila si Spider pabalik sa Omaticaya. Pagkatapos nito, kinausap niya ang kanyang pamilya. Sinabi niya na hindi na makabubuti para kay Spider na manatili pa rito. Dapat nang bumalik si Spider sa mga tao dahil hindi siya makakaligtas kung mauubos na ang kanyang oxygen mask. Balang araw mauubusan ito ng oxygen at mamamatay. Nakiusap si Spider at sinabing bahagi na siya ng pamilyang ito at ayaw niyang mahiwalay. Nagalit si Kiri, Spider, at Lowak sa kanilang ama saka umalis. Walang ibang choice, nakaisip si Jake ng isa pang plano. Maglalakbay ang buong pamilya kasama ang Wind Clan at iiwan si Spider sa Omaticaya. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng huling paglalakbay na magkakasama bilang pamilya. Kinausap niya ang leader ng Wind Clan at hiniling na isama sila sa kanilang pag-alis. Sa una ay tumanggi ang pinuno ng Wind Clan dahil para sa kanya, si Jake bilang isang Torek Makto ay mag-aakit lamang ng kaguluhan. Ngunit tiniyak ni Jake na poprotektahan niya sila kaya sa huli ay pumayag din ang pinuno. Sa kanilang paglalakbay, naramdaman ni Lowak si Neteyam na lumilipad sa tabi niya sakay ng kanyang Ikren. Sa base ng RDA, nakatanggap si Courage ng impormasyon tungkol sa mga lumilipad na sasakyang sakay sina Jake at kanyang pamilya. Habang dumadaan sila sa makitid na daanan, nagbabala ang oxygen mask ni Spider na nauubos na ang baterya. Biglang napansin ni Neytiri ang panganib kung saan papalapit ng sumusugod ang mga Ash People, ang angkan ng Mangkuan.
Sinubukan ng Wind Traders na labanan sila. Kinuha ni Loak ang kanyang baril ngunit napagtantong naiwan niya ang kanyang radyo. Habang sinusubukan niyang kunin ito, nasunog ito sa apoy. Hindi sinunod ni Loak ang utos ni Jake na manatili sa barko at nakipaglaban siya. Nakipaglaban si Jake sa mga Ash People. Nakita siya ng kanilang pinuno na si Varang at inatake gamit ang firebomb na nagdulot ng malaking pagsabog. Go! Go! Bro, come on! Jump! Go, 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 go! Neytiri, do you copy? I'm so sorry. Paubos na ang oxygen mask ni Spider at kailangan niyang bumalik sa ship para sa kapalit. Ngunit sa kasamaang palad ay napansin nila ang Ash Tribe na walang awang pinapatay ang mga Wind Traders. Nag-alinlangan si Loak na barilin si Varang at sa kasamaang palad ay napansin sila ng mga ito at sinimulang habulin sa gubat. Kiri, run! Kiri, come on, they're coming! Kiri, come on! This way! Come on, Toop. Come on! Hurry. Napansin ni Varang ang mga tama ng bala sa katawan ng kanyang mandirigma. Nausisa siya sa kung anong sandata ang ginamit ng mga ito. Dumating na rin si Courage para tugisin si Jake at pamilya nito. Patuloy na hinahabol ng mga Ash Tribe ang 4 na binatilyo hanggang sa isang ilog. Wala silang choice kundi tumalon sa ilog para sa mas epektibong pagtakas. Nilaksan nila ang kanilang loob at matapang na nakipagpunyagi sa malakas na agos. Samantala, hinanap ni Jake si Neytiri sa mga bangkay. Natagpuan ng Ikren si Neytiri at ginising ito nang marinig ang tinig ni Jake sa radio communicator. Ligtas na nakaahon sa pampang ang mga binatilyo. Nasa 3% na lang ang baterya ng oxygen mask ni Spider at wala din silang paraan para makipag-ugnayan kay Jake. Bagaman mapanganib, nagpasya si Loak na bumalik sa nasirang barko para kunin ang extrang oxygen mask ni Spider. Natagpuan ni Jake ang mask ni Spider pero bigla siyang nasukol ni Courage at isang kasamahan nito at iginapos ang kamay. Nagulat si Jake na buhay pa si Courage. Sa kabila ng mga sugat, pinilit sumakay ni Neytiri sa kanyang Ikren at tumakas. Bagaman may hidwaan ang dalawa, inamin ni Jake kay Courage na nasa panganib si Spider. Halos wala ng oxygen ang mask nito at kailangan nilang hanapin ang mga bata at iligtas sila sa kamay ng mga Ash Tribe. Pansamantalang pumayag si Courage na tulungan si Jake alang-alang sa kanyang anak na si Spider. Ngayon, si Jake ang magsisilbing gabay nila, pero humiling siya ng kalayaan na hindi sinang-ayunan ni Courage. Sa huli, pagod na si Spider at binuhat siya ni Loak. Biglang bumagsak si Spider dahil hindi na siya makahinga. Halos mawalan ng ulirat si Kiri pero sa sandaling iyon, may nakita siyang nilalang na lumilipad. Lumutang sa paligid ang mga espiritu ng kagubatan. Inutusan niya si Loak na ilagay si Spider sa mga ugat ng puno. Sa kabila ng panganib at sa pamamagitan ng shamanic na kakayahan, nakipag-ugnayan si Kiri kay Eywa at inilagay ang isa sa mga binhi sa bibig ni Spider. Nagliwanag ang mga ugat at pumasok sa katawan ni Spider. Ginamit ni Kiri ang kanyang kapangyarihan at ang enerhiya ni Eywa upang balutin si Spider ng mga ugat. Halos maubos ang lakas ni Kiri. Akala nila ay patay na si Spider, ngunit gumalaw ang kanyang daliri. Nagising siya at nakahinga na sa hangin ng Pandora kahit walang oxygen mask. Labis ang tuwa ni Spider dahil para na siyang isang tunay na Navi. Ngunit sa sandaling iyon, bumagsak sa paligid nila ang walang katapusang pag-ulan ng mga palaso. Pinaligiran sila ng Ash Tribe at nadakip. Naging mausisa si Varang tungkol sa sandatang ginamit na pumatay sa kanyang katribo, at nang makita niya ang rifle ni Loak, tinanong niya kung paano ito gamitin. Sakto namang dumating sina Courage at Jake. Nagulat si Varang na nakakayang makahinga ni Jake sa hangin nila, at binanggit ni Kiri na ito ay kalooban ni Eywa kaya buhay ang kanyang kaibigan.
Dahil dito sinabi ni Varang na paano kung papatayin niya ngayon ang kanyang kaibigan, kalooban pa rin ba iyon ni Ewa, at napatahimik si Kiri. Sinabi ni Varang na ngayon ay siya lamang ang may kapangyarihang magdesisyon sa buhay nila at hindi si Ewa. Habang naghahanda ng patayin ni Varang si Spider, pinalaya ni Courage si Jake, binigyan ng kutsilyo, at palihim na lumapit sa likuran nila. Tinanong ni Varang si Lowak kung paano gumagana ang baril. Nang tumanggi itong magsalita, biglang umatake si Jake mula sa likuran. Lumitaw din si Courage at tinutukan si Varang, pinagbabantaan na kung gagalaw sila, mamamatay ang kanilang leader. Lingid sa kaalaman ni Courage, palihim na ikinonekta ni Varang ang kanyang kuro sa kuro ni Courage na nagdulot ng matinding sakit kay Courage at nahuli siya. Dahil dito nabaliktad muli ang sitwasyon. Dad! Humanga si Varang sa katatagan at tapang ni Courage. Ngunit bago siya patayin, gusto muna niyang malaman kung paano gamitin ang kanyang armas. Itinuro niya ito ng paisa-isa. At nang matutunan na ito ni Varang, inihayag niya na hindi na nila siya kailangan at maaari na nilang simulan ang ritual ng pag-aalay. I do not need you now, Skyman. Prepare for sacrifice! Sa wakas ay nakarating na rin si Neytiri sa Omaticaya at doon ay kaagad siyang sinugod para sa gamutan. Kasabay nito, ang mga Ash Tribe ay isinasagawa ang kanilang paganong ritual habang nakagapos na sina Jake at kanyang grupo. Habang abala ang mga Ash Tribe, sinubukang makipag-ugnayan muli ni Kiri sa mga halaman, ginamit ang kanyang kuro upang kumonekta sa mga ugat na nagdulot ng pag-atake ng ilang matitinik na bulaklak sa mga bantay. Kinuha ni Lowak ang kutsilyo upang pakawalan ang sarili at mga kasamahan. Pagkatapos ay palihim silang tumakas sa pamamagitan ng tubig at makapal na kagubatan. Huli na nang mapansin ng mga Ash Tribe ang kanilang pagkawala at nagutos na habulin sila. Habang dumaraan sa latian, nagpasya silang magpahinga muna. Sa kabila ng lahat, nagpasalamat si Jake kay Courage sa tulong nito. Ngunit sinabi ni Courage na magkaaway pa rin sila at huhulihin niya si Jake sa oras na hindi nito inaasahan. Kahit kinasusuklaman niya si Jake, nagpasalamat din si Courage sa maayos na pagpapalaki nito sa kanyang anak na si Spider. Pagsapit ng madaling araw, naalerto sila sa sigaw ng mga Ikren. Sinubukan nilang tumakas ngunit nalaman nilang mga katribo pala nila ang dumating. Sa wakas ay muling nakapiling ni Neytiri ang kanyang pamilya at napansin ni Jake na bigla na lang naglaho si Courage. Lahat ay nagulat nang makita nilang nakakahinga na si Spider na hindi gumagamit ng oxygen mask. Hindi makapaniwala si Norm na posible iyon. Kalaunan, nakabalik na si Courage sa base at iniulat na nakita niya si Spider na nakakahinga na kahit walang oxygen mask. Nagkaroon sila ng interest kay Spider at nagplanong dukutin siya para pag-aralan. Balik kay Spider, nabigla ang mga siyentipiko nang matuklasan sa loob ng katawan ni Spider ay may maraming maliliit na halaman na nabubuhay sa symbiosis, kaya nagagawa niyang makahinga sa Pandora. Ang mas nakakagulat pa, may tumubo ding kuro sa kanyang batok tulad ng sa mga Na'vi. Masasabi mong si Spider ay kalahating tao at kalahating misteryo na ngayon. Pagkatapos nito, sinubukan ni Kiri na makipag-ugnayan kay Ewa, umaasang mauunawaan kung paano nailigtas si Spider at kung bakit kaya niyang bumuo ng koneksyon sa kalikasan. Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Nang may tulak niya ang sarili ng sobra, nagsimula siyang mangisay, pero agad na sumaklolo si Moat at nailigtas siya. Kalaunan, kinausap ni Kiri ang kanyang ina. Inamin ni Neytiri na mula nang ipanganak si Kiri, alam na nilang espesyal siya. Iginiit ni Kiri na malaman ang katotohanan, kaya sa wakas ay inamin na ni Neytiri ang katotohanan na hindi nila biolohikal na anak si Kiri at wala rin siyang ama. Ang kanyang ina, si Grace, ay nagbuntis ng walang asawa, isang pambihirang himala. Sa madaling sabi, naniniwala silang kalooban ni Ewa ang isilang siya at mabuhay. Lumapit si Jake at tiniyak kay Kiri na sa kabila ng lahat, anak pa rin niya siya at siya lang ang ama na kailangan niya. Gayunman, inamin nilang hindi nila nauunawaan kung bakit hindi makakonekta si Kiri kay Ewa, at nagbabala si Norm kay Kiri na huwag na muling sumubok kumonekta dahil maaari na niyang ikamatay iyon. Kalaunan, ipinahayag ni Jake ang kanyang alalahanin tungkol kay Spider na nakakahinga na, nangangambang mas magiging interesado ang RDA sa kanya. Si Neytiri na lubhang balisa ay nagsabing kung talagang ganoon kapanganib si Spider, dapat na nila itong patayin. We should just kill him. It's Spider. It is decided. Lumipat ang eksena sa armadong grupo na nanghuhuli ng mga tulkon. Si Dr. Garvin lang ang mukhang hindi kayang panoorin ang ilegal na panghuhuli na ito ng kanyang grupo. Ang layunin nila ay kunin ang isang substansyang tinatawag na Amrita mula sa katawan ng tulkon na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar dahil may kakayahan itong pahabain ang buhay ng tao.
Bumalik si Jake at kanyang pamilya sa Mitkaina Reef. Ipinaalam ni Tonowari kay Jake na magkakaroon ng napakalaking pagtitipon kasama ang iba pang mga tulkon. Isasalang nila si Payakon sa paglilitis dahil umano sa pag-uudyok sa iba pang tulkon na lumaban sa mga tao. Kinagabihan ay nagsimula na ang paglilitis kay Payakon. Ibinintang ng mga nakatatanda kay Payakon ang pag-uudyok at pag-atake sa mga barkong pangtao. Sa kanilang pananaw, ang karahasan ay magdudulot lamang ng mas lalong kaguluhan at digmaan. Dahil dito, ipinatapon si Payakon mula sa kanilang tubig at pinilit na mamuhay sa pag-iisa. Nagalit si Loak at hindi matanggap ang desisyon. Iginigiit niyang ginagawa lang ni Payakon ang tama para iligtas ang kanyang mga kauri mula sa panganib na dulot ng mga tao. Pinayuhan ni Jake si Loak na tanggapin ang desisyon ng mga nakatatanda, pero lalo pa itong nagmatigas. Hindi nakapagtimpi si Jake at nakapagsalita ng masakit kay Loak kung saan muli niyang itong sinisi sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Nitiyam. It wasn't my fault. That's not my fault! Loak? Nang makita ito, hinimok ni Neytiri si Jake na magsalita ng mas mahinahon kay Loak baka mawalan na naman siya ng isa pang anak. Mabilis na lumala ang pagtatalo. Inamin ni Neytiri ang pagkamuhi niya kay Spider at naniniwalang kung wala siya, buhay pa sana ang kanilang anak. Inamin din niyang kinamumuhian niya ang mga tao. Si Jake na labis na nasaktan, ay nagsabing ibig sabihin noon ay kinamumuhian din niya siya at maging ang sarili nilang mga anak dahil tao rin ang mga ito sa loob. Sa huli ay pareho silang humingi ng tawad, batid na kailangan nilang manatiling nagkakaisa. Lumayo si Loak at pumulot ng baril, tila gustong wakasan ang buhay. Buti na lang dumating si Kiri at Chireya sa tamang oras at pinigilan siya, pinalakas ang kanyang loob at sinabing kailangan niyang manatili at hindi siya nag-iisa. Samantala, sinalakay ni Korich ang isang tribo ng mga Navi upang pilitin silang magsabi kung nasaan si Spider. Nang walang makapagbigay ng sagot, nagpasya siyang makipagkita sa leader ng mga Ash Tribe. Pagdating niya ay agad siyang nahuli at dinala sa kanilang leader na si Varang. Sinubukan ni Korich na makipagnegosasyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanilang mga armas sa Ash Clan. Noong una, balak sana ni Varang na tanggihan ang alok at tanungin muna siya. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon nang ibunyag ni Korich na may nakahandang long-range sniper. Drop him. Nabigla si Varang at hindi inasahang ganoon kaseryoso si Korich sa pagbuo ng alyansa sa kanila. Sa huli, inimbitahan niya si Korich sa kanyang pansamantalang tirahan. Sa loob, ipinaliwanag ni Korich ang kanyang layunin, hulihin sina Spider at Jake sa tulong ng Ash Clan na mas magiging madali kung magtutulungan sila. Kapalit nito, makakatanggap ang Ash Clan ng sandata ng mga tao. Binigyan ni Varang si Korich ng isang bagay na parang droga upang lasingin siya at maging matapat. Nagpatuloy si Varang sa pagsasalaysay ng kasaysayan ng Ash Clan. Noong una, nanirahan sila sa kagubatan, ngunit nasira iyon dahil sa pagputok ng bulkan. Sinubukan nilang tumawag kay Eywa para tulungan ang kanilang lahi pero hindi sila pinakinggan. Kaya mula noon ay tinalikuran na nila si Eywa at napilitang umangkop sa matitinding paraan ng pamumuhay. Lalo nitong pinatingkad ang damdamin ng kwento at nakinig ng mabuti si Korich. Sinabi ni Korich na nais niyang paglingkuran si Varang at unawain ang kanyang mga hangarin. Sa madaling sabi, nagbahagi sila ng kani-kanilang kwento sa buhay. Mula sa mahabang pag-uusap na iyon, unti-unting nabuo ang pakiramdam ng tiwala sa isa't isa, hindi romantiko, kundi isang seryosong working alliance. Bilang tanda ng kasunduan, ibinigay ni Korich ang mga sandata sa Ash Clan. Habang ang iba pang miyembro ng tribo ay kumukonekta kay Eywa, nagsisimulang pag-isipan ni Spider ang sarili niyang kapalaran. Iniisip niya kung kapag namatay siya, makakasama ba talaga niya sila o kung magiging kawalan lamang ang lahat. Sinabi ni Kiri na posible iyon, ngunit hindi rin siya lubos na sigurado. Samantala, nalaman ni Chireya na si Payakon ay opisyal nang ipinatapon, kaya nagpasya si Loak na hanapin siya. Ngunit bago siya umalis, nilapitan siya ng kanyang ina at ibinigay sa kanya ang sarili nitong pana. Tinanong siya kung saan siya pupunta, ngunit sinabi lamang niyang babalik siya agad. Pagkatapos nito, umalis si Loak upang hanapin si Payakon. Sumunod sa kanya ang mga anak ni Tonowari at kalaunan ay iniulat kay Jake ang nangyari. May tiwala si Jake kay Loak kaya nagpasya siyang maghintay at magtiwala sa mangyayari. Samantala, kailangang harapin ni Loak ang marahas na dagat upang hanapin si Payakon. Hindi kalayuan, abala si Korich at ang kanyang tusong kasintahan sa pagpapahirap sa isa pang tribo.
Kasabay nito, habang kumukuha ng tubig si Kiri, nakasalubong niya si Spider. Nagulat siya nang makita siya, ngunit habang pauwi na sila, natagpuan sila ng mga Ash Tribe. Sumigaw si Spider kay Kiri na tumakbo at inakit niya ang atensyon ng mga Ash Tribe, ngunit sa kasamaang palad ay sa wakas nahuli siya ni Courage. Hindi nagtagal, napansin ni Jake ang isang fleet ng mga military ship na papunta sa kanilang teritoryo. Agad niyang tinipon ang lahat at naghanda para sa digmaan. Jake Sully! Show yourself! Dumating si Kiri na puno ng pagkataranta, sumisigaw na nadakip si Spider ni Courage. Huminga ng malalim si Jake at pinakiusapan si Neytiri na manatiling kalmado. Nagpasya siyang isuko ang sarili kay Courage at nakiusap na anuman ang mangyari ay wag na wag silang aatake upang maiwasan ang matinding gulo. Patuloy na hiniling ni Courage na ilabas si Jake hanggang sa naubos na ang pasensya nito kaya inutusan niya ang mga eroplano na sunugin ang mga kubo nila. Sumabog ang apoy. Kumalat ang takot at sumiklab ang kaguluhan sa lahat ng dako. Nagpakita na si Jake at hiniling sa lahat na manatiling kalmado dahil isusuko niya ang sarili niya. Pero hindi kontento si Courage dito. Nais niyang sumama din si Neytiri. Lalong uminit ang sitwasyon. Para maiwasan ang gulo, nagmungkahi si Jake ng negosasyon. Isinusuko niya ang sarili niya kapalit ng pangakong walang ibang masasaktan. Pumayag si Courage na may tusong ngiti. Pagkatapos ay dinala si Jake sa base militar, kasama ng mga Ash Clan na may bitbit na espesyal na marka para hindi sila pagbabarilin ng mga depensang sistema ng mga tao. Pagdating nila, naghihintay na ang mga reporter, sabik na makita si Jake Sully sa avatar niyang katawan, na para bang fan meet and greet ito imbes na sitwasyon ng digmaan. Nabigla si Varang nang unang masilayan ang mundo ng mga tao mula sa mga makabagong teknolohiya at mga screen sa lahat ng dako. Samantala, dinala si Spider sa laboratorio para sa mas masusing pagsusuri. Muli siyang nauwi sa isang research room. Masinsinan siyang sinusuri habang pinagdedebatehan ng mga siyentipiko kung paano siya nakakahinga ng walang oxygen mask. Sa kabilang banda, patuloy na hinahanap ni Loak si Payakan. Sa wakas ay naabutan siya ni Chireya at mga kapatid nito, kapos sa hininga at may mukhang malinaw na nagsasabing, "Sabi ko na nga ba, masamang ideya ito." Bigla silang inatake ng mga nilalang na may mga galamay na tinatawag na Syum. Muling nagkamalay si Locke matapos malunod at sinabi nilang nasa malapit lang si Payakan. Balik sa laboratorio, lalo pang namangha ang mga siyentipiko sa natatanging symbiosis sa katawan ni Spider. Dumating si Courage at pansamantalang nag-usap ng pribado ang mag-ama. Ikinwento ni Courage kay Spider ang tungkol sa kanyang ina, isang matapang na sundalong nasawi sa larangan ng labanan. Labis na naantig si Spider. Hiniling niya ang kwintas ni Courage na litrato ng kanyang ina bilang alaala. Ibinigay naman iyon ni Courage sa kanya. Samantala, sa wakas ay natagpuan na ni Loak si Payakan. Ibinunyag ni Payakan ang isang mapait na katotohanan. Ang buong lahi nila ay pinaslang ng mga tao. Isa lamang ang nakaligtas at nagpakilala siya bilang si Tanok. Makikita ang matinding pinsala sa katawan nito at isiniwalat na ang mga Sky People ang may gawa ng lahat ng ito sa kanila. Kasabay nito, natukoy ng mga tao ang malalaking galaw ng tulkon na nagtitipon sa iisang lugar at agad nila itong nakita bilang napakagandang pagkakataon. Matigas na tinanggihan ni Dr. Garvin ang plano, nagbabala na ang isang napakalaking pangangaso ay maaaring magpawi sa buong kolonya ng tulkon. Sa kasamaang palad hindi siya pinakinggan. Si Jake ay nakakulong na ngayon sa selda, naghihintay ng pagbitay para sa mga krimen ibinibintang sa kanya. Kahit nakakulong, patuloy niyang sinasabi kay Courage na maraming bagay sa Pandora na hindi pa naiintindihan ng mga tao. Nakinig si Courage na may ekspresyong naiinis na para bang paulit-ulit na lektura na lang ang naririnig niya mula kay Jake. Samantala, naghanda si Neytiri para sa rescue mission. Kinuha niya ang homemade RPG arrow ni Jake. Kasabay nito, nakatakas din si Spider gamit ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Courage. Matapos mapasuko ang mga gwardya ng Ash Clan, kinuha ni Neytiri ang kanilang mga marka upang hindi siya atakihin ng mga defense system at palihim na pumasok ng mag-isa sa base militar, habang si Spider naman ay nagbihis na parang manggagawa at nagkunwaring isa sa mga ito. Sa pagkakita ng lahat ng ito, sa wakas ay kumilos na rin si Dr. Garvin.
Nagsimula siyang bumuo ng plano para iligtas si Jake sa pamamagitan ng pagkontrol sa higanteng makinarya. Samantala si Courage ay napanatag na, iniisip na panalo na siya at sumali pa sa selebrasyon ng Ash Clan. Hindi niya alam na sa loob ng isang tolda, hawak ni Neytiri si Varang bilang bihag, na may tinging nagsasabing, "Sumagot ka, nasaan si Jake, o ang kutsilyong ito ang magiging huling lagda ng buhay mo?" Sa nanginginig na boses ay ibinunyag ni Varang kung saan nakakulong si Jake. Ngunit bago pa makatakas si Neytiri, biglang lumitaw si Courage sa bungad ng tolda. Sinubukan siyang habulin ni Varang pero nabigo sila. Light her up! Lalong lumala ang kaguluhan nang dumating si Dr. Garvin sakay ng mabigat na makinarya. Simple lang ang layunin niya. Iligtas si Jake bago ang pagbitay. Dahil si Jake lang ang makakapigil sa malawakang pagpatay sa mga tulkon na balak gawin ng mga tao. Stay with me. Hey, stay with me. Jake. Samantala, nagtatago si Neytiri sa ilalim ng isang istruktura, naghihintay ng tamang sandali. Sinubukan tumakas ni Jake pero minalas siya ng matuklasan ang kanyang kinaroroonan. Sa pinakakritikal na sandali, dumating si Spider at tumayo sa harap ni Jake bilang human shield. Nag-alinlangan ang mga bumaril dahil batid nilang si Jake ay anak ni Colonel Courage at mahalaga para sa eksperimento. Dahil sa pag-aalangan na iyon, nakatakas sina Jake at Spider. Dumating si Neytiri sakay ng Ikren at sa wakas ay naging matagumpay ang rescue mission. Umalis sila sa base bago pa dumating ang reinforcement ng Ash Clan. Sa kalagitnaan ng biyahe, sandali silang huminto sa isang lugar. Napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan, hanggat nabubuhay si Spider, magkakaroon ng paraan ang mga tao na makahinga sa Pandora nang walang maskara. Sa desperasyon, binalak niyang tapusin ang banta. Nagpasya siyang patayin na si Spider. Ngunit ngayon ay si Neytiri na naman ang pumipigil, samantalang sa kanya naman talaga galing ang ideyang ito. Ipinaalala ni Neytiri na iniligtas ni Spider ang kanyang buhay. Gayunpaman, dinala pa rin ni Jake si Spider sa kagubatan. Just stop! Do you still love me? With all my heart. Sa huli, hindi niya nagawang gawin ang balak niya. Naniniwala si Neytiri na may ibang paraan, hindi man madali, pero hindi kailangang may magsakripisyo. Kaya nagpasya si Jake na puntahan ang lungga ng Toruk upang bawiin ang titulong dati niyang isinuko. Ito ay ang pagiging isang Toruk Makto. Sa kultura ng mga Na'vi, ang pagiging Toruk Makto ay tanda ng pinakamataas na katapangan at pamumuno. Nagbigay galang ang lahat ng clan, ang iba ay halos sobra sa sigasig. Ngunit hindi pagsamba ang kailangan ni Jake. Tinawag niya ang pagkakaisa, pinakilos ang lahat ng Na'vi upang labanan ang mga mananakop para sa dangal at kalayaan. Pinagliyab ng kanyang talumpati ang diwa ng mga mandirigma. Humingi rin siya ng tulong sa mga nakatatandang tulkon, ngunit tumanggi sila dahil sa kanilang tradisyon. Ayon sa matatandang tulkon, ang digmaan ay hindi sagot sa kapayapaan, at mas lalo itong magdadala ng matinding kaguluhan. Ngunit dumating si Loak kasama si Payakan at iba pa. Isiniwalat niya na patuloy na hinahabol ng RDA ang lahat ng tulkon at pinapatay. Ang sugatang nakaligtas na si Tanok ay nagsalita, sinasabing siya na lang ang huling natira sa kanyang angkan. Ipinahayag niya na kailangan nilang lumaban. Matapos marinig ang pahayag ni Payakan at Tanok, umatras muna ang matatandang tulkon upang pag-isipan ang kanilang magiging desisyon. Kinabukasan, sumapit na ang Tulkon Festival, ang araw ng kanilang pagtitipon. Sa kabalintunaan, ito rin ang araw na pinili ng mga tao para manghuli at pumatay ng mga tulkon. Sinibak ni Captain Ardmore si Courage dahil sa kabiguan patayin si Jake. Samantala, bumisita si Kiri kay Ronald upang magdasal at magbigay gabay. Ipinagkatiwala ni Jake kay Loak ang proteksyon ng kanyang mga kapatid. Hindi na maiiwasan ang malaking digmaan. Sumugod na ang puwersa ng mga tao. At naghanda na rin ang mga Na'vi.
Nagtaka ang mga Na'vi kung bakit wala pa ang mga Tulkon. Ngunit maya-maya, lumitaw ang mga ito mula sa ilalim na parang sinasabing handa na rin sila sa digmaan, at sa ilang sandali, sila ang unang umatake at dito na nagsimula ang matinding sagupaan sa pagitan ng puwersa ng mga Na'vi laban sa puwersa ng mga tao. Isa-isang nasira ang mga barko ng mga tao. Sumugod si Jake at ipinakita ang pagkakaisa ng Na'vi at Tulkon. Tila malapit na ang kanilang tagumpay. Ngunit dumating sina Quaritch at Varang kasama ang buong puwersa ng Ash Tribe, taglay ang armas ng mga tao. Dahil dito muling nabago ang balanse ng digmaan. Sa gitna ng kaguluhan, nagpunta si Kiri sa Spirit Tree upang humingi ng tulong kay Eywa. Masakit ang proseso at nangisay ang kanyang katawan. Mabuti na lang dumating si Spider at sinamahan si Kiri sa proseso. Dumating din si Tok, ang pinakabunso nilang kapatid. Sa wakas, tagumpay na nakakonekta si Kiri sa dakilang ina na si Eywa at humingi ng tulong. Ngunit sa isang iglap, biglang pinaputukan ng mga tao ang Spirit Tree. Nawalan ng malay sina Kiri, Spider, at Tok. Sa ibang bahagi, patuloy na lumalaban si Ronald pero sa kasamaang palad ay nabaril siya. Tila ba nanghihina na ang puwersa ng mga Na'vi? Hindi sila makalaban sa pinagsamang puwersa ng mga tao at Ash Tribe. Flank out. Box them in. Natagpuan ni Neytiri si Ronald na nasa panganganak. Si Jake naman ay nailigtas ni Loak. Nagising na rin si Kiri. Bago mamatay, hiniling ni Ronald kay Neytiri na alagaan ang kanyang sanggol. Nanganak na nga si Ronald at agad ding namatay. Naiwan kay Neytiri ang sanggol. Samantala, si Jake na dating sinisisi si Loak sa pagkamatay ni Nitiyam ay ipinagmamalaki na niya ito dahil sa nagawa nitong makumbinsi ang mga Tulkon na sumali sa digmaan na kahit ang isang Torok Maktok tulad niya ay hindi nagawa. Sa kasamaang palad, nabihag si Tok ni Quaritch at Varang. Dinala nila si Neytiri at Tok sa barko bilang pain kay Jake. Sa kabilang banda ay muling sinimulan ng mga tao ang malawakang pangangaso sa mga Tulkon. Pero sa pagkakataong ito, kumilos na si Eywa. Pinakinggan na ni Eywa ang kahilingan ni Kiri. Sa kanyang utos, sumalakay ang mga mabangis na nilalang sa dagat. That's right, buttholes! The ship! All boats back to the ship. All boats back. Matindi ang naging pinsala ng mga tao at nagdiwang ang mga Tulkon sa tagumpay. Sa kabilang banda ay palihim na pumasok sina Jake kasama si Loak at Kiri kasama si Spider sa isang barko upang iligtas si Neytiri. Kinumpronta ni Spider ang kanyang ama, sinabing handa siyang isuko ang sarili kapalit ni Tok at Neytiri. Ngunit mula sa likuran ay biglang umatake si Jake. Nakatakas si Neytiri at Tok sa tulong ni Loak.
Ngunit nahabol pa rin sila ni Varang at nang papatayin na sana niya si Neytiri, biglang dumating si Kiri at sinukol si Varang sa pamamagitan ng parehong paraan na ginagawa ni Varang. Tumakas na si Courage kasama ang kanyang anak sakay ng Ikren. Sinundan sila ni Jake at nagkaroon ng matinding habulan. Sa huling pagkakataon, muling nagharap si Jake at Colonel Courage sa matinding labanan. Sa proseso ay hindi sinasadyang nahulog si Spider pero nasagip siya ni Courage at sinagip naman silang dalawa ni Jake. Pagkatapos noon, tila naging awkward ang tagpo. Oh, this is awkward. Dumating si Neytiri, Loak, at iba pa. Galit na tinutukan ni Neytiri si Courage pero pinigil siya ni Jake. Siguro pagod na sa palaging talunan at hindi na rin siya tanggap ng kanyang anak, pinili na lang ni Courage wakasan ang kanyang buhay. Sa kabila ng matinding pagkawasak ng Pandora, sa wakas ay muling nagsama-sama ang pamilya Sully. Nagtapos ang eclipse at nagsimula ang isang bagong bukang liwayway. Muling tinanggap si Payakon sa kanyang angkan. Pagkatapos ng labanan, ang buong tribo ay kumonekta sa Spirit Tree upang makipag-ugnayan sa dakilang ina na si Eywa, at sumama na rin sa kanila si Spider. Sa espiritual na kahariang ito, muling nagtagpo ang mga buhay at mga patay, at sa wakas ay nakilala na ni Kiri ang kanyang ina na si Grace. Tinanggap na rin si Spider bilang bahagi ng angkan, at dito na nagtatapos ang pelikula.